Isang artistang paulit-ulit na nahulog sa bitag ng kasalanan. May pag-asa bang maputol ang cycle na ito? Alamin natin ngayong Biyernes, alas 12 ng hating gabi, dito lang sa The 700 Club Asia. John, buntis ako. Ha? Huwag ka mag-alala. Pananagutan ko yan. Ayan ka na naman eh. Hilig-hilig mo talagang mangangkin ng hindi sa'yo. Kilala sa pagpapatawa. Sinong mag-aakala na ang dating starstruck Avenger na si John Manuel o John Healy Manuel sa totoong buhay ay may mas seryoso at makulay na buhay. Lumaki talaga ako sa isang Kristiyanong pamilya. Pero habang lumalaki ako, hindi ko talaga alam yung totoong ibig sabihin ng Kristyanismo sa buhay ko. Kasi alam ko lang, parang Christian ka. Okay, title yun na yun eh. Pag kunwari, after magsimba, kakain, lalabas ako, ninigarilyo ako, babalik ako ng church. Tapos yung mga ibang kasama ko sa church din, before, ganun, may mga iba, nakita mo, ay, church to pero you'll see. So, may inom din. So, parang okay lang. So, tingin ko, okay lang siya na gawin. Kasi ngayon tatay ko, lagi nasa barko eh. Seaman eh. Yung nga, nagganap ako ng father figure sa ibang tao. Lalo sa mga mas nakakatanda sa akin. Lalo na sa fraternity na pinasukan ko. So, nakita ko sa kanila na, ay, okay to. Mapoprotektahan ako ng mga to. Kung may kaaway ako, may re-rest back na sa akin. Hanggang yung napamahal ako sa kanila. Durog na durog buhay ko. Inom, sigarilyo. Hanggang nag-drugs pa ako. Lagi ako nasasangkot sa rumble dito. Lagi kasi pag may mga dayo, mga ibang taong mga kabataan din, alam namin na bago mo ka, upakan namin yan. Yung pinakagrabe na nangyari sa akin noong panahon na yun, yung na-overdose ako sa illegal drugs. Siguro 1 week ako sa ospital. Tapos naalala ko nun, sabi nga ng doktor, na dilated na daw yung pupil ko. Kasi taas naman nung ginamit namin nun eh. Bata pa ako nun. So, for 2-3 days, hirap ako huminga. Naghahabol ako ng hininga nun. Tapos, pray na lang din ako. Sabi ko, God, save mo lang ako. Save mo ako dito. Magsiserve ako sa'yo. By God's grace, nakalabas ako ng ospital. Okay na. Akala ng parents ko magiging okay na, pero hindi pa rin. Siyempre, napabarkada ka ulit. Nagsigarilyo ulit ako, inom na naman. So, dinala ako sa Iloilo. Pagdating sa Iloilo, siyempre yung mga naging kaibigan ko ulit doon, same pa rin. Second ko, doon, na dali ulit ako. Overdose na naman ako. Hindi hiyang yung katawan ko sa mga bisyo-bisyo. Sabi ni God, kinreate kita in my image, tapos ganyan ang gagawin mo sa katawan mo. Pag-uwi namin ng Manila, barkada pa rin, dinala na naman ako sa Davao. Pagdating sa Davao, inom na naman. Doon, same, hindi siya bumabalik. Hindi siya nawawala. Paulit-ulit siya. Ang time na yon, okay lang. Parang sa akin na okay lang siya. Sabi ko, God, gracious ka naman. Papatawad mo naman ako. So yung time na yun, ganun yung isip ko. Pagbalik namin ng Manila, nagsabi niya talaga, sabi ko, magbabago na ako, Dad, magbabago na ako. Sabi ko, ayoko na ng ganitong life. Kasi gano'n naman ako dati, every time nagkakasala ako, lapit ako kay God, pipray ako, umiyak ako sa prayer ko. Pero nakakalungkot doon, after ilang months, pabalik na naman ako. Pero sabi ko nga, this time, sabi ko, God, sana dire-diretso na itong pag-obey ko sa'yo. Nagdesisyong magtungo ang pamilya ni John sa Amerika upang muling mag-umpisa ng buhay. Matapos ang 1 taon ay bumalik din sila ng Pilipinas. Dito nagsimulang pumasok si John sa mundo ng show business. Nagpa-audition nga sa Starstruck. Pumasok na ako. Dire-diretso na. Nagpipray ako kay God. Sabi ko, God, sana makuha ko to. Kung will mo na mapasok ako dito, gamitin mo ako dito. Pero nga, syempre yung blessing, ito nga yun eh. Pag hindi buo yung heart mo, yung blessing na binibigay sa atin ni God pretty much turns into a curse. So, yung blessing niya, nagamit ko sa hindi magandang bagay. Syempre, yung purpose nung pagkita ko, pera, yun na nangyari nun. Hindi ako nag-iipon eh. Ang ginagawa ko lang nun,
wala naman bisyo, pero ano naman ako sa sugal. Kasi nagdi-drag race ako nun. So sa karera, pustahan, babae, doon naman umikot sa mundo ko. Nagkaroon si John ng kasintahan na muntik ng pakasalan, ngunit Ang daming kompromiso nangyayari. Tapos yung mga kaibigan ko noon, sabi sa akin na, oh bro, bago ka ikasal, gawin mo to, mga babae ka muna, para magsawa ka sa bahay, para pag kinasal na kayo, doon ka na nakatutok, sa kanya ka na lang. So ako naman, talaga, sige, gagawin ko yun. So nung ginawa ko yun, nalaman ng girlfriend ko. Kasi ang girlfriend ko sa ibang bansa siya nakatira. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, ganito, ito yung ginawa ko, babae ako. So, hiwalay kami. Hindi na siya umuwi ng Pilipinas. Tapos after nun, siyempre ilang months, iyak ako na iyak. Hanggang talagang wala ako sa sarili ko nun. Nag-text ako sa kaibigan. Dalawa yung tinext ko, dalawa. Hindi ko na kaya. Kasi may baril kasi ako dati. Tinutok ko yung baril sa bibig ko. Biglang tumawag si Aljur bigla. Pagtawag niya, umiyak na ako. Iyak na ako ng iyak hanggang nakatulog ako sa kakaiyak ko. Tapos sabi niya sa akin, bro, wala kang gagawin. Pupunta kami dyan. So, yun yung nangyari. So, okay, naging okay ako for ilang months. Tapos, after nga nun, pumasok naman ako sa isang relasyon. Hanggang muntik na naman kami ikasal. Nagpaplano na kami magpakasal. Kaso nga lang, hindi parehas yung paniniwala namin. So, sabi ko, God, tulungan mo ako na magamit mo ako sa life nitong babaeng to. Yan na nasa isip ko noong time na yun. Sabi ko, God, kahit paano naman, magamit mo akong instrumento na masave siya. Yun yung isip ko dati. Na, very wrong. Kasi we cannot play the role of God sa life ng isang tao na yun. Dahil hindi ikaw yung magbabago, si God yung magbabago sa kanya. So yun yung isip ko. Hanggang, ito na, okay, si God nag-speak na. Okay, sige God, na-impress ni God sa heart ko. Ito yung gawin mo. So ito yung sinunod ko. Tapos after nga nun, nag-iwalay kami. Nag-pray na ako kay God. Sabi ko sa kanya, God, tumatanda na ako. Sabi ko, parang wala akong direction ngayon. Sabi ko, kung mag-raise ako ng family ko din, balang araw. Kung ako mismo, hindi ko ma-lead yung sarili ko, paano ko ma-lead yung ibang tao? Sabi ko, God, save mo ako, rescue mo ako. Tapos after ilang months, linggo lang ata, buwan, nagkita kami ulit ng dati kong best friend naman, na kabrad ko din. Excited ako, uy, tol, kakamayan ko. Tapos, ayaw niyang kumamay, hinandshake niya ako. Pero normal, ganun. Gulat ako. So, sabi niya sa akin, nung unang tanong niya, bro, kamusta na yung spiritual life mo? Gulat ako. Sabi ko, sa loob-loob ko, Kristiyano ako matagal na, sabihan mo ako ng ganyan. Tapos hanggang sabi niya, bro, sige una na ako, pero pag-pray kita. Pero after nito, baka maisipan mo lang umattend sa amin. May small group kami, may big group kami. Okay. Sabi ko, ito yun eh. Pero after nun, nakagawa pa ako ng isang kasalanan. Tapos, tawag na ako sa kanya. Sabi ko, bro, atin na ako sa inyo. Sabi ko, God, save mo na ako. Naging proseso ang unti-unting pagbabago ng Diyos sa buhay ni John. Hindi naging madali ang paglakad niya sa kanyang pananampalataya. Ngunit dahil sa pagsuko ni John ng kanyang buhay kay Jesus, nararanasan niya ang buhay na ganap at puno ng kagalakan. Life verse ko, yung Jeremiah 29:11, ano ba sabi doon? God's plan, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Diba? Maganda yung plano, good plan. Plans to prosper you, not to harm you. Siyempre, isipin natin, maganda nga yung plano ni God. Pero ang tanong, garantisado ba ito? Yes, garantisado to because ano sabi sa word? Plans to give you hope in the future. Yun na-impress ni God dito sa heart ko. John, na-try mo na yung plano mo for ilang years. Ikaw yung naging Lord sa life mo. This time naman, try mo naman yung plano ko. Ikumpara mo yung plano mo sa plano ko. Tingnan natin yung pagkakaiba. And napapasalamat din ako kay God na si God unmoving. So, ang ginawa ni God, inalign ni God yung heart ko sa Kanya. So, ngayon, titingin ako sa life ko and kukumpara ko yung buhay ko before. Sabi ko, God, thank you. Buti na lang. Thank you, God. Nag-obey ako sa'yo. Binigay mo to sa akin, God. It's all about you. It's all about the grace of God. Kasi kung ikaw ang sikat sa life mo, sasabihin ng mga tao sa paligid mo,
Bro, ang galing mo. Paano mo nagawa yan? Kasi ngayon, sa life ko, ang gusto ko, si God ang sikat sa life ko. Camila, the story of John is really the story of God's love and mercy towards humanity na maski na paulit-ulit yung kasalanan mo. And we get to the point where we're no longer ashamed to sin again and sin again because we know God forgives. His mercies are new every morning. But he reached a point in his life where he says, I can't do this any longer. I'm fooling myself. I can't fool God. This has to stop. So there's a breaking point, kumbaga, in one's soul where you reach a point and you say, no more. I'm not going to be the devil's toy, to sin. I'm going to ask you, Lord, for your strength, for your grace, because I want to walk in purity. I want to walk towards you. And that's the beauty of the love of God. He's forgiving. But our response naman should be, out of gratitude and thankfulness, let's honor Him with our lives. Amen. Yeah. Because God loves us so much, no? He won't allow us to be there in sin, di ba? He wants to give us a prosperous, a peaceful, a joyful life. Tama. And sometimes, pag sobra na tayong matigas ang puso natin, God can use pain as His loudspeaker. As a megaphone, absolutely. We don't want to get to that point. Kadalasan ang maling desisyon natin ay may kinalaman sa mga sugat ng nakaraan o nakaranasan hindi natin naharap. Kung hindi ito gumaling, maaari tayong maligaw ng landas. Psychology and psychiatry both confirm that unresolved issues and trauma can lead to depression, anxiety, and other mental health conditions that impair our decisions. That's why caring for our mental health is just as important as caring for our own physical bodies. Tama. And 2 Timothy 1:7 reminds us, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. This tells us it is not God's will for us to stay bound by our past. He wants us to live with courage, filled with love, and with a sound and renewed mind. So don't let your past define you. Allow God to be the one to define you. And it all begins with a decision to surrender your heart, your life, your mind to the Lordship of Jesus Christ. If you haven't yet received Him as your Lord and Savior, you can begin today. Pray with us. Just say, Lord Jesus, I come to you right now, Lord God. My life is in a mess. I don't know how to fix it. I don't know how to begin. But Lord, your love continues to pursue me in spite of my sinful ways. So today, I choose to surrender my life to you. Today, I choose to approach you and ask for your forgiveness. Today, I choose to ask you for the grace and strength so I can turn my life around. And so now, I choose to invite you to come into my heart, to be my Lord and my Savior. Thank you for loving me unconditionally. Thank you for dying on the cross to pay for all my sins. I will treasure this gift that you are giving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Maybe there are people who are watching right now and you can't get out of the sin that has entrapped you for many years. You've tried, like Jan, you've tried so many times, pero pabalik at pabalik ka dun sa same sin. The Lord, He does not want us to be a slave to sin. In fact, once we receive Him in our life, there is no power of sin in our life anymore. We can get out of it. We just have to choose. We have to choose to follow Him. And if that's you right now, the Lord, this is His appointed time. He wants to set you free. There are people who are watching right now, and some of them are deep in addiction to pornography. They've been leading double lives. Nanonood sila ng
when no one's watching, they think no one can see them, but God sees you, and God's heart is breaking every time you do that. The Lord wants to set you free, but you gotta decide, Lord, and surrender everything. Lord, here I am. I want to cut this. Help me. And right now, this very instant, miraculously, the Lord, He's going to remove that desire from your heart to watch those porn sites. He's going to deliver you. He's going to restore your marriage. For those whose marriage has been affected by watching porn, the Lord will just return the love you have for your wife. He'll return the fire in your intimacy, because He is God. He can do all things. There are people who are watching right now who are deep in addiction to drugs. The Lord, He can heal you, and He is healing you right now in the name of Jesus. Receive that healing. You will no longer crave the drug. You will no longer crave it in the name of Jesus. Those also people who are watching, who are addicted to alcohol, the Lord is setting you free right now. He is removing your desire to drink. You will hate the drink, hate it with a passion. In the name of Jesus, you are being set free right now. Thank you, Lord. And one more addiction, people that are addicted to nicotine and cigarettes. You're smoking 2-3 packs a day. If you're willing, the Lord is releasing His supernatural healing on your body. He's removing the craving. He's removing the desire in you. Right now, release that from the Lord and receive your freedom and healing in the name of Jesus. Amen and amen. Sa aming pagbabalik, ikukwento ni John Manuel ang isang aksidenteng muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Abangan matapos ang ilang paalala. Ang pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day Reading Plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. Growing up in poverty often exposes young people to chronic stress and conditions that lead to trauma. That's why we continue to reach out to the poor and neglected. Sa tulong ng inyong suporta sa CBN Asia at Operation Blessing, maraming pamilya ang nabibigyan ng relief aid, medical services, at livelihood support. Ang simpleng tulong ninyo ay may malaking epekto, hindi lang sa kabuhayan, kundi pati sa emotional, mental at pananampalataya ng mga natutulungan. Kaya ipagpatuloy natin ang pagbibigay at pakikipagbahagi sa gawain ng Diyos. Scan the QR code to send your monthly support to CBN Asia. Thank you, Camila. Kasama natin ngayon, actor turned pastor, John Manuel. Welcome to the show, John. Thank you for being here. This is a joy. I have not seen you in a while. So, John, before we talk about yung recent crisis mo, let's go back to your testimony. Many who knew you and knows you from showbiz ask the question, mahirap ba to live your career? How did that affect you as an actor and as an artist? Ayun, hi sir. Yung pag-alis ko sa showbiz during that time, well, may part na medyo nahirapan ako. Kasi may question lagi sa mind ko na paano na if magde-decide ako mag-stop. So, ano yung magiging source of income ko? Ito kasi yung talent ko, di ba? Yung magpa-cute. Yun naman hilig ko, magpa-cute. Pero, kasi, alam niyo, Sir Peter, kasi nung time kasi na yun, marami kasing naglalaro sa isip ko. Kaya isa sa mga reason na nag-resign ako. Una, na iniisip ko lagi sa mind ko na, mag-stop ako mag-showbiz. Alam ko naman na iingatan naman ako ni Lord. So may ganong isip-isip sa akin. Pero at first, medyo nahirapan ako mag-decide. Kasi may contract pa po ako nun eh. Yes, of course. May 7 months contract pa ako na
Actually, yung kontrata na sa akin, hawak-hawak ko, tapos kinakalkula ko, sabi ko ba, malaki-laki pa to ha. Oh, yung natitira. Oh. So, 1 week na tinatawagan ako ng staff, o dyan, pirmahan mo na. Then, nag-decide ako na, sabi ko na, ma'am, hindi ko na muna ito sasignan kasi mag-full-time na ako sa church. Wow. Pero, kasi may mali akong intention kasi nun. Para ang nangyari, alam ko naman kasi ang showbiz hindi siya forever. Yes. So, inunahan ko na mag-stop na muna ako. Tapos, iniisip ko, pag nag-full-time ako sa church, is i-absorb ako ng church. Si Lord ang bahala sa akin. Yes. Pero, ang nangyari pala nun, mali. Hindi pala siya yung ine-expect ko na mangyari. So, may part na naging mahirap. Kasi, sir, nung mga bandang huli kasi, yung ine-expect ko na mangyari ay hindi siya nangyari. So the reason you left showbiz was because you felt it was not for forever. Parang inunahan mo siya. That was the catalyst. And part of it, God was calling you. Yes, may Yeah. nakaramdam ako na siguro I think na talagang hindi na din ito yung line ko. Kasi since my wife is nagsaserve sa church, may church siya. So sabi ko, tulungan ko na lang din siya mag-church. Mag full-time ako since Yes. ito rin naman din talaga yung feel ko na tinatawag ni Lord sa heart ko is to serve. So when you lost that artista title, how did you adjust? Nahirapan ka ba? Naku, ang hirap. Kasi alam niyo po, nasanay kasi, hindi naman ako super sikat. Kasi artista, sineserve ka. Sa church, ikaw magsiserve. Yes, ganun po. So, nangyayari po sa akin, ang naging experience ko nun, kahit hindi ko naman na-experience yung naging super sikat, pero kahit papano naman, may konting ipon. Yeah, of course. Tapos of course. And you were well known. Yeah. Medyo may ganun. Yeah. Tapos, nasanay ako na, syempre, nakakabili ako ng mga sasakyan na maayos, may mga SUVs, may sports car pa nung time mga na toys yun. mo. Tapos, nung nag-stop na ako sa showbiz, wala nang income, wala nang pang-sustain or pang-maintain sa mga sasakyan. So, unti-unting nawawala yung mga, nakasanayan ko. Yeah. And since nawala yung sasakyan ko, and ako naman, blessed ako because I have a very generous father-in-law na binigyan kami ng Wigo. So, nung first time na mag-drive ako, hindi ko minamaliit ang Wigo. Kasi na-shock lang ako eh. Pagsalang ko po sa EDSA, first time nagkaroon ako ng panic attack. Nag-anxiety ko. Sabi ko, anong nangyayari sa akin? Bakit? Kasi hindi ako nasanay kasi parang from ito yung lifestyle ko. Biglang dahan-dahan na wala. Tapos parang medyo naging simple. Hindi naman simple kasi may sasakyan ka pa rin. Kasi sa mind ko parang hindi ito yung nakasanayan kong buhay. Tsaka malaking adjustment na yun para sa'yo. Ganun po. So doon nag-start na nagkaroon ako ng panic attack. Sa gitna ng EDSA, hindi ko na sinasabi sa asawa ko na nahihirapan ako huminga. So, doon na po nag-start na nagkaroon ako ng fear mag-travel na hindi ko sinasabi sa wife ko. Doon ako nag-start nagkaroon ng panic na sabi ko, hindi tama to. So, yun na pala yung start nung naging problem sa akin na ito na pala yung tinatawag nila na parang anxiety. Yes. I think parang medyo may depression na ng konti. Yeah. So, kumbaga, na-box ako at one moment, reality hit you kaagad. Yun, ganun. Ganun yung nangyari sa akin. Sobra po. Talagang sabi ko, hindi tama to na kinakausap ko pa nga yung sarili ko na dyan. Ano yan, isip mo lang yan. Pero, nag-last po kasi siya ng years eh. Wow, naglinger talaga siya. 2 years or 3 years, ganun nangyari sa akin. So nabubuhay ako nung 3 years na yun na never kong ino-open sa wife ko. Bakit nga? Kasi I'm wondering why. Ayaw ko na ma-feel niya na, parang ayaw ko siya madami sa problema ko. Yeah. Na gusto ko, ako lang to, kaya ko naman to. And I think naman, ako nagpe-pray ako na tutulungan ako ni Lord. Pero, everyday, ganun may battle ako. Pag alam ko ng, may mission. Kaya limited yung missions namin. Yes. Yung pag-preach namin kasi alam ko pag may invitation kami sa ganitong place,
nagdunaw ako. Pag alam ko kasing magta-travel na kami, nung nagsa-start, sumasakit na yung Kasi ulo alam ko. mo, ikaw magdadrive. Yes po. Hindi siya. Hindi siya nagtaka. Nagtataka siya. Kasi sabi ko lang, nag-you-know siya? pagod ako, gano'n lang ako. Medyo hanap tayo ng driver na lang, pasama tayo sa iba. So, Kasi, panic attack yun, panic actually. attack po ako. Okay. Kasi alam ko, feeling ko, pag pumunta kami sa lugar na yun, baka doon ako abutan ng kamatayan. So, ganun, extreme. Wow. Grabe. Ang trigger nun is when you lost stuff little by little. Yes But what do you think is the root cause? Bakit panic attack ka ng ganyan? Ang talagang ang naging sa akin ito is paano ko ba sasabihin? Gusto ko sana. Sige. Ang nangyari kasi sa akin nun, hindi naging fake Christian ako. May mga hidden sin kasi akong ginagawa during that time. Okay. Na- Okay. So, mamaya kikwento Yes. ni Jan, no? Kikwento ni Jan ang aksidenteng nangyari sa kanya kamakailan. Lahat yan sa aming pagbabalik. Ikaw ba'y bigo, nagsisisi, nasasaktan, nakagapos sa pait ng nakaraan? Don't let your past define who you are. God defines who you are. Pakinggan ang 7 Steps to Restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairos kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Iscan ang QR code para maipadala ang donasyon. Restart para sa bagong simula. Become a CBN Asia partner today. We're back with actor and pastor John Manuel. John, can you tell us about the accident or before the accident maybe ano yung sinasabi mo na double life kanina na kaya takot ka ng takot mag-travel? Ayan, nangyari po kasi dyan, sir and ma'am, yung nung nag-stop ako sa pag-aartista, in my mind, since nga sinabi ko, sige, Lord, magsa-stop ako mag-artista and magsuserve ako full-time. Yes. And ako naman, every time na nagsispeak ako, nagpipreach sa mga mentees, ang lagi ko sinasabi naman sa kanila, I encourage them naman na never naman ako nagbitaw sa bibig ko na actually nangyayari, ini-encourage ko sila papunta sa langit, pero ako pala papuntang impyerno. Bakit naman? kasi nung time kasi na yun, nabubuhay ako ng may double life. Okay. I was a fake Christian. Nagpapanggap ako na Kristiyano. Sa harapan nila, okay ako. Na mukhang walang kinocommit na sin, hidden sin. Pero, babad ako sa pornography. Nanonood ako ng porn. Yes, oo. Pero nagsispeak ako. Kaya ko mag-minister. Pero pag alam ko naman sobrang tindi yung series na ginagawa ko, hindi mo na ako nag-minister. Yeah. So, yung double life na yun, hindi ko siya masyado, parang hindi ako masyado concerned doon. Yes. Ang concern po ako nung time na yun is, sabi ko, Lord, akala ko ba pag nag-serve sa'yo is magiging maganda yung buhay ko? Pero bakit hirap ako hindi ako walang breakthrough sa finance namin, dalawa ni Jamie. Sabi ko, anong problema? Lagi bumabangga. Well, nag-try ako magtrabaho, maghanap ng work, even sa mga friends ko, sa mga business sila. Tinry ko siyang pasukin, pero sabi ko, wala. Bumabangga. So still, ganun pa rin ako. Preach pa rin ako, encourage pa rin ako. Sinasabi ko sa kanila na, just hold on to God's promises. Huwag kayong bibitaw. Kasi ang Diyos, hindi ka papabayaan yan. Papakabahin ka, pero hindi ka papabayaan. Never, ever, ever question God. Kung meron siyang ginagawa sa life, mahayaan mo lang. Ganun ako magsalita. Pero, pag uwi ko sa bahay, lagi ako may question. Lord, why? Bakit ganito? So parang you didn't believe your own, kung anong pinipreach mo, hindi ka rin naniniwala talaga. May part na medyo gano'n na may question lang ako kay God. Sabi ko, bakit ganito? Bakit ganyan? And hanggang sa pinakahuling tanong ko, sabi ko, Lord, talaga bang nakikita mo yung sitwasyon ko? O talaga bang naririnig mo ko? O baka naman inabandon mo na ako kasi nga siguro sa buhay ko,
alam ko naman hindi katanggap-tanggap yung buhay ko. Well, may reason ka naman para hindi ako pansinin. Kasi nga, alam naman natin, sabi nga sa Habakkuk na God's eyes are too pure to look at evil. Alam ko, Lord, makasalanan ako. So, yun yung huling question ko before ng accident. Kasi nung time na nung aksidente na po kami, Where were you? Here? in Laguna po, Okay. What was the accident? lutang po kasi ako noon because of, yung sa na-experience ko ng panic Yeah. attack. Ah, you were having a panic attack that time. May mga anxieties po ako. Okay, Lagi may okay. mga Oo. hindi ako Yes. normal. Lagi akong, wala akong iniisip pero lutang ako. Parang lagi ang bigat ng ulo ko noon. Almost every day. Ang nakakapag-relax lang talaga sa akin minsan social media. Pero pag nag-stop na sa social media, hindi Yeah. ako effective na tatay nun. Kasi nga, because dahil sa na-experience ko, dahil pala doon sa sin. Yeah. So, nangyari po nun, since lutang, Yes. hindi ko masyado na todo yung handbrake. Ah. Baba ako ng sasakyan, pasok ako sa bahay. Then, sumigaw na po si Jamie nun. She was in the car. Yes, Jamie was in the car. sa loob ng car po. Tapos sumigaw siya, sabi niya, Mahal, I miss you. Joke lang. Sorry. Nag-joke lang ako. Mediante talaga. Sorry. Tapos, nung pagsagaw niya na umaatras na yung kotse, tinry kong habulin. Eh, hindi ko alam kung bakit ko siya tinry pigilan. Oo. Yun na nangyari. Of course, may momentum yun. Kala ko, superhero. Okay. Kala mo mabagal lang. Kaya, yun nga po, kala ko, kaya ko, saka mabagal. Yung pala, tumodo na siya. Since kasi yung lugar namin, Yeah. ganun siya. Inclined. Yun, inclined po siya. So, ipit ako ng sasakyan ng poste. Tapos, yung after po nun, pagdating sa hospital, chinek na, since yung nakita may grabe po yung injury, crack. Yung crack. There Yeah. was a crack in your, Yeah. Crack. on your cheekbone. Crack Yeah. po talaga. Even yung sa may eye socket ko nga daw. The normal, Wow. dapat ganito siya. Oo. Pero gumanon. Oh, nawala sa pwesto. Wala po. Even ngayon, may pain siya konti. So, during that time, nagtanong pa rin ako. Sabi ko, Lord, ano to? Sabi ko, bakit nangyari sa akin to? And sinabi lang sa akin ng wife ko and ng family ko na huwag mong tanongin si God. Hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang siya. Okay, sige. Inalaw ko. And during that time, nag-surrender na ako. Sabi ko, Lord, sige, surrender na ako. And after that, nung siguro 1 to 2 weeks na nakalabas ako ng hospital, doon nag-start, sabi ko, ano ba talaga nangyari? Yun pala, it's because of my secret sins, Yes. double life, na ito yung naging effect sa akin ng kasalanan. Kasi, and So also, that was the one causing your panic attack pala. kasi nagkakaroon na pala ng entry point ang demonyo sa life ko. And hindi ko siya pinapansin talaga during that time na yun pala, isa sa mga reason. And also, yung naging question ko, sabi ko, kasi naging question ko yan 2018 nung nag-start na kaming ikasal ni Jamie. Naging question ko siya, nung may mga series ng questions na ganun, na siguro, hindi ko lang maintindihan or ayaw kong intindihin kung paano niya ako tinutulungan everyday. And siguro sinabi ni God, anak, hindi mo ba talaga makita yung ginagawa ko? Sige, sasagutin kita sa paraan na to. Nung accident na yun, doon ko naunawaan and naintindihan kung paano pala ako iniingatan ni God. Day one. Na parang sinasabi niya, alam mo dyan, siguro kung hindi, sa heart ko lang, kung hindi kita iniingatan, day one pa lang patay ka na. Di ba sinasabi mo, hindi kita pinapakinggan, hindi ko nakikita situation mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano ko sasagutin yung prayer mo na. Sabi mo, huwag kitang patayin. Pinakinggan kita. Binuhay kita. Paano babayaran yung hospital bills mo since wala ka namang work? Nakita ko yan. So, ang gagawin ko, ipapakita ko sa'yo kung paano ko pakikilusin ang body of Christ. Yes. Wala pang 2 hours po, yung bill, sobra-sobra. Yung na-receive namin. Praise God. And doon ako talagang sobrang sinampal na parang sa mali lang pala yung tinitingnan ko and mali lang pala yung pinapakinggan ko kaya hindi ko siya marinig at hindi ko siya makita. So after that,
you finally told Jamie your secret sin. You confessed also to her your PTSD, your panic attack. Opo. What was her reaction? Sinabi ko po yan. Sabi niya sa akin, ba't ngayon mo lang sinabi? Ganyan yung tone niya? Oh. Ngayon mo lang sinabi. Ngayon mo lang sinabi. Pak! Nilihands po ako. Sabi ko Let sa me pray for you. sabi ko sa kanya, kasi ayoko na madamay ka dito sa problem ko. Yeah. Kasi kung ako nga, medyo malakas-lakas na ako eh. Kinakaya ko. And kung ikaw, baka mahirapan ka. At baka maging hindi effective pa tayong magulang sa mga bata kung meron tayong ganito. Ayoko mapasa yung spirit na yun sa'yo. So, tinry ko siyang itago. And akala ko, kaya ko siya. Yes. Pero, hindi pala yun yung design ng marriage. Kasi ang marriage pala is tulungan na dapat alam mo kung ano yung sa akin. Amen. So, John, how did that experience affect your ministry and your passion now as a pastor? Oh, actually po, ang nangyari po, sorry, hindi pa pala ako pastor. Impostor pa lang po. Okay. Ang nangyari po kasi, after po nun, doon ako nag-start na talagang ginising ako ni Lord eh. Stop pretending. Yes. Kasi nagpanggap ako noong mga panahon na naging peking Kristiyano ako. Na sinasabi ko lagi na alam mo yun, yung sinasabi ko, hindi ko ginagawa, hindi ko pinapractice. That's why doon sa group ko, I have kasi ngayon yung life group na Dads and Husbands. And yung men sa church po namin, ako yung nag-handle. And sinasabi ko sa kanila, ay tinutulungan ko sila also to max out their full potential. Kasi sinasabi ko sa mga Dads and Husbands muna na ang calling natin, hindi lang tayo basta binuhay ni Lord para maging full-time husband. Kasi kung gano'n naman yung purpose and calling natin, ang liit ng tingin natin doon sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sinasabi ko na lang din sa kanila na tayo ay dinesign to lead not just our family, syempre yung mga tao din sa paligid natin. And sinasabi ko lang din talaga sa kanila, if you are still nandiyan ka sa double life na yan, please stop. Kasi wag mong wag mong sabihin na porket hindi ka nakikita, you are safe. Right. Huwag mo antayin yung wake-up call ni Lord. Yes. Huwag mong antayin na si God yung gumawa ng paraan para gisingin ka niya. And huwag mong antayin na si Lord ang gumawa ng way before ka pa niya i-expose doon sa ginagawa mo. Tama. Wow. I have a question, Jan. Is the panic attack gone? You Yes. can drive anywhere, Yes. everywhere. There you go. Praise There you God. go. Praise the Lord. Big car, small car, no more panic attack. No, John, thank you for being so honest, for being so open, Praise God. because that's the only way you healed, and that's the only way others who hear you will heal when they're honest with themselves. Yes. Thank you, Jan. Sa mundong ito, tuloy-tuloy ang pagsubok. Ngunit nangako ang Panginoon na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Sabi sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. And Philippians 4:7 declares, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Partner with us in sharing God's love and message of forgiveness. Support CBN Asia and help us produce more stories of hope and transformation on the 700 Club Asia. Scan the QR code on your screen to send your donation. Hanggang sa muli, manatili sa pag-ibig, kapayapaan at liwanag ni Kristo Jesus. God bless you. God bless you. Bye-bye.